Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Kumain na po ba kayo? Kaya pala. Sino pong kumain na? Wala pa. Ang dami ng kumain, ililibre sana namin. Mga minamahal kong kapatid kay Kristo, bumaling po kayo sa katabi ninyo at pakisabi, na-miss kita. Yung mga magsing-irog sa gilid, talagang kinilig. Na-miss kita. Isa pa nga yung madamdamin, na-miss kita. Bakit po na-miss kita? Sino po sa inyong nakaapat na araw na? Tingin nga po. O, di ba? Halos araw-araw kayong nandito. At kapag ka sumapit ang pagtulog niyo, kinabukasan, mahaba ang oras. Mamimiss mo talaga yung katabi mo. Gayon pa man mga minamahal kong kapatid, maniniwala kayo sa akin kung sasabihin kong mind by nature is selective. Ang kalikasan daw po ng ating mga utak ay mapili, sapagkat ito naman ang ating kakanyahan bawat isa. Kaya nga kahit gaano kakagaling mag-memorize, kahit pa photographic memory ang kakayahan mo, darating sa punto ng buhay mo na hindi mo kakayaning i-memorize lahat yan. Kasi nga, pipili at pipili ka. At sa proseso ng ating pag-araw-araw na paggamit ng ating mga utak, alam naman rin po natin, isa sa mga sakit natin ay makalimot. Hindi po ba? Pagka inutusan ng mga magulang yung mga anak nila at hindi nakasunod, babalik yan at sasabihin, ay, nakalimutan ko po. At pagka hindi pa rin niya nagawa, sasabihin niya, sorry, di ko naalala. Masakit, mga minamahal kong kapatid, ang katotohanan na hindi tayo naaalala. At masakit rin ang makalimutan. Kasi, alam natin, pagka mahalaga, lalo na po sa mga pagkakataon na espesyal para sa atin, birthdays, anniversaries, at kahit nga lang yung pangangamusta ng mga kaibigan, kapag hindi ka naalala ng matagal na panahon at parang wala lang, masakit makalimutan. Sa ating mga pagbasa, mga minamahal kong kapatid, nais ko rin kayong dalin sa katotohanan na bagamat ang ating kakayahan ay kapos at parating magkukulang sa makamundong pamantayan, sa dalawang pagbasa, taliwas naman ang pag-alaala ng Diyos para sa ating lahat. Pero usapang kalimot muna. Kasi mayroon din akong personal at ito naman ay lagi rin nabahagi ko sa aking mga kasama, no? Kasi simula nung seminarista pa lang ako, madalang na akong makauwi sa bahay. Tinanggap na namin yan na may mga pagkakataon na family gatherings, mga reunion, mga birthdays na hindi ko mapupuntahan. Pero may isang beses na ako ay umuwi kasi mayroon kaming pagsasalo-salo ng isang buong angkan sa father's side ko. At alam nyo po, pagpasok ko pa lang sa gate ng aming bahay, may sumalubong na. Ganyang kaliit na bata, ang pamangkin kong babae. At sabi niya, Tito Paul, dahil ang pangalan ko Paul, Tito Paul, ako naman rin agad-agad bumaba. Niyakap siya. At ano ang sinabi ko? Ano ba ang gusto mo? Sa kanyang kamusmusan, ano lang po ang hiniling niya? Sabi niya, Tito Paul, gusto ko po ng chicken liit. Alam niyo po yung chicken liit? Alam niyo yung mga bata sanay sa fast foods kaya talagang kahit maraming pagkain sa reunion ang sasabihin nila, gusto ko po ng chicken liit. Alam niyo po yung chicken liit? Chicken nuggets. Di ba? Maliit na manok, chicken nuggets. Yan. Sa kanyang kamusmusan, gusto niya chicken liit. At ako naman, syempre, bilang tito niya, sabi ko, sige, saglit, antayin natin. O orderin ko. Pero,
Dumaan ng 30 minutos, kwentuhan, kainan, tawanan. Dumaan ng 2 oras. Uwian na. Uwian na. At sa ganang sarili ko, alam ko, uuwi na ako tapos na yung aming salo-salo. Pero mayroong nakaabang sa gate. At sabi nung nakaabang sa gate, ganito, kasi nga, may inaantay. Sabi niya, Tito Paul, ang tagal naman ng chicken liit ko. Anong sabi ko? Naku, nakalimutan ko. At yung mukha niyang masaya, biglang nalukot, biglang umiyak. At ang sabi niya, nag-promise ka eh, nag-antay ako. At syempre bilang tito, wala akong nagawa. Agad-agad pinakita ko sa kanya, ayan, Food Panda. O order tayo ng chicken liit mo. Huwag ka nang umiyak, tumahan ka na. Ang tito niyang pari, nakalimot rin. Mga minamahal kong kapatid kay Jesus, buti na lang ang Diyos hindi kagaya natin. Buti na lang ang Diyos na ating pinaninindigan at sinasampalatayanan parating tupad sa Kanyang pangako. Kung atin pong titingnan ang unang pagbasa mula sa aklat ng mga hukom, naroon ang storya ni Manoah. Sino po siya? Isa siyang tapat na lingkod ng Panginoon mula sa lipi ni Dan. At sinabi rin doon, mayroon siyang asawa. Pero napakadang nung paglalarawan. Sinabi lang doon, may asawa siya na hindi magkaanak. At para sa mga sinaunang Israelita, kapag wala kang anak, sinumpa ka. Wala kang pagpapala, kinalimutan ka ng Diyos. Pero kagaya rin po ng storya natin, nagpadala ang Diyos ng anghel para ipaalala sa kanila, tinutupad ko ang aking pangako. Ganoon rin mga minamahal kong kapatid, nasa lumang tipan ang storya ni Manoah, ilang libong taon pagitan sa storya rin ni Elizabeth at ni Zacarias. Si Zacarias, isa pang sa mga punong saserdote, nasa linya ng mga importanteng tao, nasa hanay ng mga naglilingkod sa templo. Si Elizabeth, sinabi pa roon, nasa lipi ni Aaron. Pareho silang naglilingkod sa Panginoon. Pero alam rin natin, pinakilala rin si Elizabeth bilang isang babaeng baog, walang anak. Ganun rin ang kanyang estado. Ito ay parang kadustaan para sa kanila. Sa parehong istorya, mga minamahal kong kapatid, palarawan sa atin kung paano ang isang Diyos na pinaniniwalaan natin, kahit ang isang lupa na tigang, kahit ang isang bayan na walang-wala, kaya niyang pasibulin mula sa kawalan. Saan na po ba napunta ang mga pinangako ninyo sa buhay ninyo? Mayroon po ba sa inyong pagkatao ang huminto na rin umasa? Mayroon po ba sa inyong mga pagkatao rin ang hindi na lumago sapagkat napagod na sa pag-aantay? Kung atin daw pong titingnan, ang pangalan ni Zacarias ay mula sa salitang sakar at ya. Ito ay parehas sa salitang Hebreo. Ang ibig sabihin ng salitang sakar ay pag-alala. At ang salita naman na ya, ito daw po ay short version ng salitang Yahweh, pangalan ng Diyos. Kaya pag pinagdugtong daw yung pangalan nito, ito yung pangalan ni Zacarias. God remembers. Umaalala ang Panginoon. At ito rin yung dulot sa atin, mga minamahal kong kapatid, na lingunin. Ano nga ba yung ating mga kahilingan sa ating mga puso?
Napagod na rin ba kayo kakaantay? Napagod na rin po ba kayo nakakadasal at para bang wala ang tumutugon? Sapagkat ganito rin po mga minamahal kong kapatid, ang storya ng atin pong ebanghelyo mula sa kadustaan ng walang pagkaanak ni Elizabeth, gumawa ng paraan ng Diyos. Hindi nakakalimot ang Diyos sa kanyang pangako. Ito rin ang storya nung sa unang pagbasa, isinilang si Samson. Siya ang naging dahilan kung bakit hango sa kadustaan ng buhay si Manoah at ang kanyang asawa. Pero alam natin mga minamahal kong kapatid, pareho itong naglilingkod. Pareho naman yung mag-asawa na ito, sinabi na tapat sa kanilang ginagawa. At minsan, ito rin po yung ating estado. Hindi ba minsan? Kapag tila baga natatagalan ang ating mga kahilingan, ang pagtugon sa mga samot dalangin natin, ano lagi ang sinasabi natin? Napaka-unfair mo naman. Nagdadasal naman ako. Nagbibigay naman ako sa simbahan. Bakit yung iba nananagana, samantalang ako halos malanta na sa kakaantay? Pero alam natin mga minamahal kong kapatid, sa parehong istorya, hindi porkit tapat tayo, hindi porkit gumagawa tayo ng mabuti, ay tila baga nabibili natin ang kaligtasang ipinagkakaloob ng Diyos. Sumasagot ang Diyos, tumutugon ang Diyos sa panahong itinakda niya, sa paraang inilaan niya. Bali-baliktarin man natin ang sitwasyon ng ating buhay, ang tanging paanyaya niya ay pagtitiwala. Hindi binabago ng panalangin, mga minamahal kong kapatid, ang sitwasyon at pinagdadaanan natin. Ngunit sa ating pananalangin, lumalawig ang ating puso sa pagtitiwala na ang Diyos ang nangako. Hindi dahil gusto ko, kung hindi dahil siya ang tutupad nito. Ito ang katotohanan sa pananampalataya natin. Parati tayong tumataya sa katotohanan na hindi man natin maunawaan ang lahat ng ating pinagdaraanan, tutugon ng Diyos, hindi nakakalimot ang Diyos. Ano pong tawag sa ginagawa natin? Kahit kayo po sa simbang gabi, bakit ba kayo yung iba nagsusukap, mabuo yung 9 na araw? Nasa pinakakaibuturan ng tradisyong ito, na minsan sa simula ng 9 na araw na ito, meron kayong mga bit-bit na mga nata na gustong matupad. Kahilingan na pag naibuo nyo ang 9 na araw na ito, kahit papaano, inialay nyo ito dahil nagtitiwala kayo na tutupad ang Diyos. Pero mga minamahal kong kapatid, sa oras na tinakda niya, sa paraang nilaan niya. Kaya nga ang pagtitipong ito, sa 9 na gabi, lumalawig tayo sa pagtitiwala. Sa bawat pagkakataon na ang tao nakakalimot, bumabaling tayo sa katotohanan na nagtitipon tayo para muling umalala. Bakit taon may Pasko? Bakit taon-taon may ganitong tradisyon ng simbang gabi? Hindi naman para maging paulit-ulit lang, kung hindi para ipaalala sa atin na sa buhay ng tao, sa oras na ating kinapapalooban, dumalaw at nanahan ang Diyos sa buhay natin. Kahit po sa ating pagdiriwang ng banal na Eucharistia, sa tuwing itinataas ng pari ang kalis, narinig niyo ang mga salitang namumutawi sa aming mga labi, na siyang salita ni Jesus, na nagpapaalala sa atin, kaya kayo nandirito, sa tuwing tinataas ang kalis, sinasabing pari, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Do this in memory of me. And every time we are gathered here, it is
a gathering of our memory of God. At yun rin ang storya ng unang Pasko. Kaya tayo bumabalik at bumabalik sa alaalang iyon para hilumin ng mga puso nating pagod sa kakaantay, pagod sa kaaasa, pero handa pa ring magtiwala sa Diyos na nagsabing, "Ako ang bahala." Mga minamahal kong kapatid kay Jesus, ito po ang diwa rin at sana ang pagtitipon ng ginagawa natin dito ay paghihilom rin ng inyong mga puso. Pumupunta tayo dito, iba-iba ang konteksto ng ating mga storya. May mga panalangin sinagot, may mga panalangin pinag-antay. Pero manalig tayo sa katotohanan, tumutupad ang Diyos. Magtitipon at magtitipon tayo sa pag-alaala na tayo ay mahal niya at tayo ay ililigtas niya. Minsan po, mayroon akong isang youth sa isang parokya. At sabi niya sa amin, "Father, sana po ang buhay kagaya ng Facebook. Kapag ayaw ko nang makita yung tao, may block button. Kapag ayaw ko na siyang makita, may delete button. At kapag ayaw ko ng aking mga memories, pwede ko na ring ekisan." Pero sabi niya, kung ang buhay ay Facebook lang, sana wala na rin tayong lahat na alaala. Mga minamahal kong kapatid kay Jesus, ang bawat pagtitipong ito ay pagtitipon at paghihilom ng ating mga alaala. Sana yun rin ang nililingon ninyo, na marami sa panalangin ninyo ang ibinigay, marami sa mga sinambit ng inyong mga puso ang tinupad, hindi nyo pa man ito hinihingi, hindi nyo pa ito sinasambit. Pagkat ang Diyos kumikilos, kahit hindi natin ito nakikita, kahit hindi natin ito nauunawaan. Parati ko pong sinasabi ito, lagi ko rin pong pinapaalala sa lahat ng mga kaibigan ko. Sa oras ng Diyos, it's never too late, it's never too soon. It is when it is supposed to be. Sa oras ng Diyos, walang advance, walang late. Mangyayari ito sa oras na itinakda niya, sa panahong nilaan niya. Sa mga katahimikan po ng ating mga puso, mga minamahal kong kapatid, pakinggan natin ng Diyos. Mulit-muling sabi, "Naaalala kita, magtiwala ka." Amen.